Igan, extra challenge nga raw para sa mga magulang ang pagkasyahin ang kanilang budget lalo ngayong pasukan. Nagmahal na nga raw lahat ngayon, maliban na lang sa sweldo. Ang tanong, hanggang saan nga ba aabot ang 512 pesos mo? Ulam tsaka bigas, yun lang po. Saan makakarating yung 512 pesos sa ngayon? Parang ulam tsaka kanin lang yan. Sa isang araw? Oo. Dagdag gastos pa ngayong pasukan ng school supplies at baon ng mga anak. Yung notebook, medyo tumaas ng konti, ma'am. Kumusta ang budgeting ninyo ngayong pasukan? Medyo hirap po. Bakit? Kasi mataas yung mga bilihin pati yung mga gasolina. Sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ipinupukol ang pagmahal ng mga bilihin. Pero tutol ang Budget Department na itigil ang train law kabilang ang fuel excise tax. Dahil ang kikitain daw sa train law, pakikinabangan ng mas nakararami kalaunan. I think we should be less of a crybaby. Kanina itinanggi ni Secretary Benjamin Diokno na walang malasakit ang gobyerno sa may hirap. Itong gobyerno na ito, ang plano namin is to reduce poverty from 25 to 14% by 2022 and zero poverty by 2040. So hindi naman sasabi na hindi natin iniisip yung karamihan ng mga kababayan natin. Ang magandang araw ngayon, tumaas ang take-home pay ng mga manggagawa dahil sa bawas sa income tax. Pero paano yung walang tax kaya walang dagdag kita? Gaya ni Aling Rosalie, swerte na raw kung makapag-uwi ng 500 piso ang mister niyang sidewalk vendor. 6 ang anak nila, 3 ay mga nag-aaral ngayon. Para sa pambaon-baon ng mga bata, kahit may 20, 15, 10, kapag wala talaga 10. Pero ngayong taon, tinaasan din daw niya ng kaunti ang baon dahil nga nagmahal ang mga bilihin. Nandito tayo ngayon sa bahay nila Ate Rosalie. Madilim kasi pinaputol nila yung linya nila ng kuryente dahil hindi na raw kaya ng budget nila. Kaya ang ginagamit nila ngayon dito sa kanilang bahay ay itong lampara na to. Ayon kay Aling Rosalie, kada araw umaabot ng mahigit 400 piso ang gastos nila mula sa pagkain hanggang sa pamasahe. Maswerte na lang kung may 100 matitira. Kasi minsan hindi maiwasan, mama, gusto ko ng ganito. Siyempre, hindi mo matitiis. Lalong hirap pangaraw Igan Pia kapag may nagkasakit pa sa pamilya. At live mula rito sa Quezon City, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.